same pa rin, God. But Lord, there is a great awakening. There is a great restoration, Lord. There is a great fire, Panginoon, na aming matatanggap o Diyos upang ma-impart namin sa aming mga kanya-kanya, Panginoon, pamumuhay at sa church, kung saan kami inalagay o Diyos. Kaya salamat, Lord. Pagnahan mo ako, Panginoon, hiding in the shadow of your wings, at ikaw lamang ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. We give you praise, Lord. We give you honor in Jesus' name. So, itong verse na ito, mga kapatid, kung napapansin nyo, ay isang invitation. Na sinulat ni David at dito sa Book of Hebrews, bakit dalawa yung Hebrews, mga kapatid? Kasi, napakagandang paalala, although alam ko na po, mga kapatid, ng bawat isa sa atin, napaka-clear sa atin yung word na engage or engaging. Alam na natin yan. Kaya lang, marami palang mga benefits o marami palang
me. Yes. Di ba? Kasi pag may personal na prayer tayo every day, di ba? Hindi ganun kahabang prayer mo. Opening prayer lang. Tanda natin, ang service, according kay Pablo, di ba sabi na may order ang service natin? Yeah. Wala po tayo may title or intercessory. May title sa praise and worship. Pag praise and worship, mag-praise and worship ka din. Hindi ka lang nakatayo din natin sa kakapwa kapatid mo. Napawis-pawis na siya sa pagpupuri sa Panginoon. Tapos tayo, nakatayo lang. Worship leader ka na, nakatayo ka lang na ganyan. Worship leader ka na, hindi pa tayo marunong mag-worship sa ating Panginoon. Amen? Meron bang worship leader na nakaganyan lang? Amen, sa mga worship leader. Ano? Paulit-ulit natin pinapahayag o ituturo mga kapatid ang pagpupuri o kung paano tayo mag-worship sa ating Panginoon as a worship leader. Kaya nga, leader worship song leader. Leader ka ng iyong kanta. Kung hindi mo inaayos yung pag-worship mo, paano mo madadala ngayon ang congregation? Amen? Kaya oras po ako mag-worship. Kaya let's proceed po. Ayan, so worship, yung biblical meaning ng worship mga kapatid is, ang biblical meaning po ng worship, the highest form of worship is obedience. Amen? Obedience. Pansa, bakit ito yung unang binanggit na unang worship na nagpahayag ng highest form of worship when Abraham, diba, when God asked Abraham to worship Him and bring your son. Diba, ang ginawa niya, he never doubt, hindi siya nagdalawang isip. So, ganun din po dapat tayo. Amen. No? Yun dapat ang gawin natin. So, binigay niya ang pinaka-precious sa kanyang buhay. Napakahirap mga kapatid yung kasi sabihin natin, highest form of worship is obedience. Eh, magaling tayo mag-ano pag, enough na sa atin yung meron ako ito tama na ako dito. Or may service na ako sa Sunday or Saturday, okay na yun. Di ba? Pero tandaan natin dahil sa biblical meaning po ng worship ay obedience. Diba? Yung last year mga kapatid, napag-usapan natin is about gospel shape worship, yung pamumuhay natin. Kung paano natin ipahayag sa ating buhay ang ating mga nababasa sa Biblia. Amen? Kaya ang worship is a total response that involves recognizing God's nature, building a relationship with Him, expressing gratitude, and ito pa living obediently. And being transformed into His likeness. It is both personal experience and communal act that bring believers together in faith. Ayan po, bakit napakahalaga na mag-engage tayo? Dahil sa ating pagpupuri, pagsunod sa ating Panginoon, kapatid, pag hindi tayo, wala yung response natin, hindi natin nire-recognize yung pagkatawag sa atin ng Diyos, at wala tayong pakialam to build a relationship, sa ating Panginoon, wala tayong engagement personally sa ating Panginoon, kaya tinuturo lagi sa atin yan, di ba, na makipag-meet tayo sa salita ng Diyos because if you read the Bible, you will know Him more. Amen. Amen? And then pag kilala natin ang Panginoon natin, the more we will trust Him. Amen. Diba? Tapos pag nagtiwala na tayo, diba? The more na susunod tayo. Yun yung sequence bakit natin kailangan basahin at kilalanin mabuti ang ating Diyos. Kasi pag may nangyari sa iyo, ang Lord na may kasalanan. Amen? Amen po ba? Pag may nangyari sa iyo or sa atin, nakagagawa naman natin, mostly, kagagawa naman natin, si Lord talaga, faithful naman ako, pero bakit ganito ang nangyayari sa buhay? Binabalan kay Lord. Remember this, that in every action natin natin ay may consequences. Kaya nakadepende sa buhay natin, mga kapatid, nakikita sa pamumuhay natin the way we obey God. Kaya hindi natin tumatawag tayo ng mga tao.
Yan po ang ibig sabihin ng engaging in worship. Amen? Hindi lang po pagkatapos ka na nag-perform yung ginawa mo ng Saturday or Friday night, tapos na. Amen? Hindi po ganun ang engaging in worship. This is personal and this is everyday sa buhay natin. Kaya nga, kailangan natin mga worship leaders, kailangan natin tayo nakikinig ng mga music. Dahil ito'y mag-lead sa atin to worship God. Amen? Para pagdating mo dito, kahit na magsasalita ka pa lang, nai-usher na natin ang mga tao into worship. Into worship. Amen? So, engaging in worship, mga kapatid, means yung actively participating. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Kasi in our time today, lagi kasi natin, ang hirap nitong mga kapatid, i-apply, lalo sa panahon natin. Kasi ang lagi natin reason ay trabaho. Pag once kasi na trabaho na, parang sakit na ng loob ko pag once na, alam niyo yun, parang malungkot ka, how about God? Hindi naman talaga si Lord ay si Lord. Hindi. Kaya natin. Di ba? Kasi pag sinabi niya,
that I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. So without engaging mga kapatid, sa mga kapatiran, personal connection sa ating Panginoon, daily devotion mo kay Lord, mga kapatid, how could we do that? Kasi sabi niya, one thing I ask for, nag-pray, Lord, one thing I ask, that I could dwell in your presence forever. Amen? Ayan. Pag nakakonect tayo, nag-engage tayo mga kapatid, merong pagbabago. Amen? Hindi pwede mo lang pagbabago. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay is like a double-edged sword. Nag-ano yan, lumampas yan sa kinabutuan natin, at yan yung magtatanggal ng mga bagay na hindi nakalulugod yung ating mga yung mga attitude. Hindi pwede manatili yan. Di ba 2 years, 3 years, 4 years, 5 years ka na, matagal ka na, nasa leadership ka pa, tapos wala man lang, hindi mo lang makita sa ating mga priorities in life natin, yung ginagawa natin, ay hindi nag-aakma sa ating mga sinasabi. Ano? Para sa ating to. Amen? Amen? Kaya, praise God. Kaya di ba, pag matagal na tayong believers ng kapatid, there must be, there is the changes. Amen? Kasi pag walang changes ng kapatid, yun, sabi nga ni Pablo, suriin niyo na lang ang sarili niyo. Amen? Kayo na mismo, sabi ni Pablo, suriin niyo mismo, yung sarili kung kayo ba ay namumuhay sa pananampalataya o sa sarili lang. Ha? Ayan, so dito sabi niya, tinuruan tayo kapatid to put off all self. Yan yung sinasabi ko kanina. Kaya dapat hindi pwedeng hindi tayo mag-transform. Dahil sabi dito sa Ephesians, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Di ba? Yan yung kailangan natin. Habang tumatagal, habang nagkukunik tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang sa ating Lord, sa komunal, sa community. Pag hindi mo gawain na mag-join or engage or involve ang sarili natin, mga kapatid, sa mga gawain ng Diyos, mga kapatid, walang mag-change sa ating buhay kasi wala na mag-review. Pero mas ayaw ka naman ng reviewing, wala ka naman magbabago. Amen? Amen? Kaya, magpasalamat tayo pag may nag-review. Amen? Amen? Pag may nag-review, thanks God.
serving the Lord, na hindi sa kanila kundi sa kanilang pagsunod, dahil connection nila sa Diyos, Dahil sabi dito, since the day we heard about you, we have not stopped praying to you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives us. So yung ating mga natututunan ng patay, bakit tayo nag-engage? Because that's the leading of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Hindi yun dahil sa, faithful ako kay Lord. Ganun naman. Ano yun, yung susunod na lang kay Lord. Alam niyo ba mga kapatid, nakakasunod tayo. Nakikita kung nakikita niyo na, nakakasunod tapat tayo sa ating Panginoon. Alam niyo ba, yan yung katapatan ng Diyos na nagmamanifest. Amen? Tapat ang Diyos. Tayo din. We're not thankful. Diba? Pero bakit nakita niyo? Di ba minsan, kagaya ng ating prayer, remember me, Lord. Kahapon yung preaching natin, remember me, Lord. Remember my faithfulness. Diba? So, ganun din tayo. Remember me, Lord. Remember my faithfulness. Although yung faithfulness na yun, kapag nakikita mo sa sarili natin, ay from the Lord, siya pala yung nag-manifest sa buhay natin. Amen? Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, bakit din tayo namumuhay na may kabanalan pa, kahit hindi naman tayo banal, kailangan sabi na dito, you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruits in every good works, growing in the knowledge of God. Ayan, di ba? Yan yung nagmamanifest. Lahat ng yan, mga kapatid, bakit mayroong new self, may new heart? Because that's the Spirit gives us. Wala sa atin, hindi meron. Sa grasya ng Diyos. Sa grasya ng Diyos. Kaya ang sarap lang, mga kapatid, na yung nagpaalala sa akin ng message kaya na, Lord, remember me. Remember me, Lord. Kahit kung nasabihin yung ginawa mo, the Lord knows it. Amen? Napakagandang i-meditate. Amen? And then, purpose in engaging worship, kapatid, ay mayroong developing intentional relationship. Diba yung sinasabi ko kanina,
Kaya nga sabi niya, my grace is sufficient. Kaya sa grasya talaga ng Diyos, kapag ng Diyos na sa atin, hindi natin magagaling masunurin tayo, no? Because of His habang. Amen? Amen? Everything we do, mga kapatid, is all about grace. Dahil pag wala yun, hindi natin mag-perform ang pinapagawa ng Diyos. Diba? Mag-perform natin, magsasawa tayo, believe me, magsasawa tayo pag hindi ka sinamahan ng Diyos or hindi mo ina-acknowledge ang grace ng Diyos sa ginagawa, makakaragon na tayo. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ito na, I think last na ito mga kapatid na points natin. The purpose of engaging worship is to witness to the world. Amen? How to witness to the world, mga kapatid, is to proclaiming God's goodness. Eh kung hindi natin na-experience everyday yung goodness ng Panginoon, kung hindi natin ina-acknowledge ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin everyday, how could we proclaim the goodness of God's word? Alam niyo mga kapatid, ang goodness ng Lord sa buhay natin, nakikita din sa ating pag-aaral. Nakikita sa ating action at sa aral. Kaya lagi dapat tayo mag-smile. Kahit may problema, smile pa rin! Ayos na Lord sa kausap! Amen? Ayos na Lord yung mga kapatid. Kaya ito ang sabi natin kailangan proclaim or maging witness to the world, mga kapatid, even to the community, at sa labas, mga kapatid, outside the church. Why? Because you are chosen people. Baka nakalimutan niyo! Pangalanan ko lang, mga kapatid. Amen? You are chosen people, special tayo sa Lord. Lagi kasi natin nakikita, ay, hindi para sa akin yun. Ay, hindi ako makakumit dyan kasi hindi para sa akin yan. At ang purpose ko bakit ako pumunta dito is to work. Wala tayo. So, wala tayo na. Kasi natin, purpose ko talaga is to work. Yun naman talaga ang purpose. Kasi ka naman natin na, diba? Kahit ako din, bakit sayang kasi yung privilege na manggamit tayo. Dahil pag hindi tayo nag-response, mapupunta sa iba. Ang opportunity ay minsan lang dumadaan. Pag hindi natin nasa loob yun, sayang. Nasa iba. At ito pa sabi ng Panginoon, you are a God's special possession. Amen? And because you are a God's special possession of the you must declare the praises of Him. Personally and communally. And outside church, makita dapat yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya dapat, according to Hebrews, therefore, let us continue offer to God a sacrifice of praise, the fruit of the lips that only profess His name. Kaya mag-ingat din tayo sa mga bibig natin. Control our lips. Especially pag nag-galit tayo. Hindi natin minsan realize natin, ganun na kami yung aking reaction. Amen? Kaya we need to be careful with that. So, witness to the world, mga kapatid, recognizing our shared mission. Ito yung pinaka-main na gawa natin, the Great Commission. Sabi ng Book of Acts, for this what the Lord has commanded us, I have made you the light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of people. Yan po ang focus natin. Why we really need to engage ourselves in worship. Personally to God, connecting to God, and to the community. Amen? At sa ito ang magagawa natin. Amen? Kaya sabi ni
natin ang faith. Amen? Kailangan natin natin. Amen? Struggles natin. Ano naman yung fear natin, mga kapatid? Ano? Trust God. Have faith. Have faith po. Maintindihan naman natin yung mga takot. That's normal, di ba? Kasi, kasama tayo, we disobey. Kailangan tayo may takot, di ba? Pero ang sabi ng Lord, ang ginagawa ko before the Lord, di ba, God will change His mind. God will change His mind. Pag nakita niya nag-obey ka, pag nakita niya nag-willing kang sumunod sa Kanya, despite of His Lord, I trust everything. Amen? Kaya mga iba dito nakarating because of their faith. Amen? Amen? Nakarating natin sa inyo. In every season, we're out of season, mga kapatid. In good times and in bad times, be willing to obey the Lord. Amen? Kaya do not be ashamed to share the gospel, mga kapatid. We are encouraging one another to share the gospel of the Lord Jesus because this is the power. There is a power to save people. Ano, kung nandito lang tayo sa church, wala tayong ginagawa, hindi tayo madadagdagan. Amen? For conclusion po mga kapatid, kaya yun, invitation sa atin ni ng ating Panginoon, come, ano? Huwag natin kaliligtang lumapit sa ating Panginoon, ano? Para engage yung ating mga sarili mga kapatid, para lagi tayo nakakonect sa ating Panginoon. Kaya ano dapat natin gawin? Action to take, mga kapatid. Actions to take, mga kapatid. For developing spiritual maturity, we need to pursue, to engage in worship, embrace the moment every time na nag-engage ka mga kapatid, ano nakakapag-connect ka sa ating Panginoon. And create a routine in your heart, whether you are praying, kahit saan, basta maka-engage ka kay Lord personally at sa mga kapatiran. Amen? And be open. Buksan natin yung paglapit natin, pero ibigay mo natin lahat yung takot natin, yung struggle natin sa buhay, ilapit natin sa ating Panginoon. Amen? Ayan, according to Mateo, ayan, sa ano na lang ako kapatid. So let's embrace and impact the world with God's goodness, proclaiming the gospel this year, 2026. Amen! Ano yun po? Willing po ba tayo mga kapatid? Amen? I-share natin ang ating bahagi, ang salita ng Diyos at ito engage in soul winning. Ano? The great harvest is approaching. Be part of it and share the gospel